Sumulat daw kayo ng isang nobela na mapangahas at puno ng subversibong ideya. Magpapahanap ako ng kopya ng nobelang yan. Papasahin ko at sasabihin ko sa inyo kung ang nobelang yan ay masama. Sigurado akong maliligayahan kayo sa inyong mababasa, Gobernador General Terrero. Kayo, Padre, ang pinupuntira ng paninira niya sa nobelang ito. No limit tangere. Kulang pa po kayo ng isang pwesto. Pepe? Gagamitin ko kayo. Makakita kayong muli, ha? Narinig mo na ba ang balita? Ang iyong prinsipe, ang iyong sinisinta, narito na sa Pilipinas. Ayoko sanang gawin to. Kailangan kong pagbawal na makapagkita kang muli kay Pepe. Tayo, maawa po kayo. Kinakabahan ako sa maaaring mangyari. Hanggat may utos ang Gobernador General sa akin, umasa ka na walang pwedeng gumalaw sa'yo, kaibigan. Ngayon ko na dapat punta ng kasintahan ko si Leonor. Habang ligtas pa ang paligid. Kailangan ko siyang pakasalan. Sasama na kami doon ng sino man ang pwedeng makahadlang sa pag-iisang dibdib namin. Ang sinasabi nga, ang pag-aari ng nahulihan ng kopya ay maaaring samsamin o ibigay sa nagkanulo sa kanya. Kaya wag mong masamain. Don Kikoy, kung sunugin man namin ang lahat ng kopya ng nobela ng anak nyo, mahirap na. Huwag kayong mag-alala. Maging abuman ang kopya, ang mga isinulat niya ay mananatili sa aming mga isip. At sa aming puso. Nasa likuran niyo po kami, Don Kikoy. Maraming salamat sa inyong suporta at unawa. Pero mapanganib na para kay Pepe. Kailangan bigyan ko siya ng mapala. Don Kikoy, may nararamdaman po ba kayo? Saan ka pupunta, Pepe? Ayun pala kanina eh. Hindi ko na po pwedeng ipagpaliban ang pupunta ko ng Pangasinan. Hindi. Inay, Basahin mo ito. Hindi mo maaaring puntahan si Leonor. Ayan, Leonor, oh, napakaganda mo. Kung wala lang nagmamay-ari ng iyong puso, tiyak ko, makakahakot ka ng maraming panliligaw mamaya. Ay. Kung meron man akong paghahandaan ng bihis, si Pepe lang yan. Ilang araw nang nakalipas, bakit hindi niya ako dinadalaw? Baka naman kaya hindi siya nakakapunta. Dahil nahihirapan siya umalis ng Kalamba. Delikado na kasi. Delikado? Anong delikado? Hindi mo ba alam? Tinutulig sana siya ng gobyerno. Dahil dun sa nobelang sinulat niya. Yung... No limit tangere ba yun? Kinukumpiska lahat ng kopya. At hinuhuli ang kung sino man nagmamay-ari ng nobela. Pero inay, napakatagal kong hintay ang pagkakataong ito. Akala ko po ba'y pabor kayo kay Leonor?
Anak, maintindihan mo sana ang kinakatakot ko, yung kaligtasan mo kapag tinuloy mo puntahan si Leonor. Hindi, mahal ko si Leonor. Gagawin ko lahat para magkasama kami. Kahit harangan pa ako ng 1,000 gwardiya sibil, haharapin ko sila. Magkasama lang kaming dalawa. Talaga bang hindi ka na mapipigilan ng sarili mong ina? Ang kaligtasan ng pamilyang ito lamang ang nais ko at ganun din ang gusto ng Tia Beth ang mo. Minsan mo na akong sinuway para sundin ang kagustuhan mo. Baka naman sa pagkakataong ito ay mapagbigyan mo kami. Pepe. Tay! Kikoy! Pepe, tulungan mo ko. Kikoy, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Higa natin siya. Higa po kayo. Kikoy! Leonor, iha, siya si Ginoong Keeping. Isa siyang inhenyero galing sa Inglaterra. British innovation, that's why we're here. No one believed we could do it, but in fact, we have created the first railroad from Pangasinan until Manila. Magaling. Mas mapabilis na ang biyahe at maraming produkto ang may aangkat kapag natapos yan. Well, they said we couldn't do it. We've done it. Pepe. Ikaw, Diday. Wala kang kasalanan, Pepe. Dala na rin siguro ng aking katandaan, ng aking karamdaman. Kasalanan ko yata lahat ito. Labis ko kayong pinag-aalala. Alam kong malaking sakripisyo ito. Pero isipin mo rin siya. Ang pamilya niya. Magagawa mo bang damat sila? At ilagay sa panganib? Aking Taimis, alam kong matagal na panahon ang ating hinintay para magkita. Pero nasasaktan na ang mga pamilya natin sa ating relasyon. Nangangamba sila na maaaring may mangyari sa atin. Masakit man, kailangan natin silang pagbigyan. Pero hindi nangangulugan na tinatapos ko na ang pagmamahal ko sa iyo. Hintayin mo pa ako, mahal ko. Hanggang sa matapos lang ang gulo na ito. At malaya na tayo magsasama. Hinintay kita ng 5 taon. Handa akong maghintay ng 5 pa. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Hanggat alam kong mahal mo ko, milya-milya man ang layo natin,
ako'y magiging sa'yo lamang. Mag-iingat ka. Nagmamahal. Taimis. Nabalita mo pa yung nangyayari sa Maynila? Grabe nangyayaring gulo dahil sa Noli Me Tangere. Nasaan na kaya si Jose Rizal na yon? Hindi ba kamag-anak mo sila, Betang? Ha? Malayong kamag-anak at wala na kami ugnayan sa mga yun. Sandali lang, ha? Sandali lang. Bueno, binabati ko kayo, Padre Amado. Isang malaking tagumpay ang pagbabawal sa paglalathala at pagbabasa ng Noli Me Tangere. Dito, sa isinumpang lupain ng mga Indio, kawawang Doña Lolay. Yeah. Biniya ng isang anak na erehe. Tignan mo nga naman. May pagpakang balita, may tenga ang lupa. Tama lahat ang binalita sa iyo. At kapag napalis ko na si Pepe, ang susunod naman niya ay ang kanyang buong pamilya. At kapag wala na sila, yung mga lupang sinasaka nila, mapupunta sa iyo, Conchita. Salud! Salud! Mga lupa nila ay mapapasaya at hindi mapapasa ang kanyang mga libro. Marami nagsasabing espiya siya ng mga Aleman. Idagdag pa siya sa mga balibalita na isang protestante, mangkukulam, nakaluluwa na walang kaligtasan. Pero alam niyong lahat na hindi ganun ang anak kong si Pepe. Hindi ganun ang anak namin. Mga kaibigan namin kayo. Dapat alam niyo yan. Yan na nga ang problema. Mga kaibigan namin kayo. At dahil dito, tinutugis kami. Hirap na aming mga negosyo. Pati ang mga pamilya namin. Punta rito ay isang sugal para sa aming kaligtasan. Kailangang umalis na si Pepe dito sa Calamba. Baka lalong lumala. Kung maaari, bumalik na lang siya sa ibang bansa. Doña Betang! Doña Betang! Doña Betang! Naghintay ka. Bababa ako. Ay, Doña. Abay, may mga sulat po para sa anak niyo. Simula ngayon, sa akin mo na ibibigay lahat ng sulat para kay Leonor, ha? Ganun din naman lahat ng ipapadala niya, ha? Naku, Senyora, baka ako man naman mapatalsik sa trabaho niya. Hindi ka mawawala ng trabaho kung walang makakaalam. Babayaran kita para sa serbisyo mo.
Binabalaan ko kayo. Dumaan lang kayo sa sekretong daan patungo sa bayan. At walang lalabas ng bahay na walang kasamang katiwala. Natatakot ako, kuya. Paano na yan? Ano to? Sulat po. Ano yun? Kung basahin, mahal ko. May nananakot sa atin. Binabantaan ng buhay natin. Pero, Nay, huwag po kayo magpa-apekto. Pananakot lang po ito. Tama na. Kung ako ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito, ako na lang ang aalis. Ligtas ko lang kayo. Paalam mga mahal ko. Patawad. Tatawagin tayong Indios, Bravos. Kagila-gilalas. Pinapatunayan ng anotasyon mong ito ng susesos na hindi mga unggoy ang kanilang dinatnan sa Pilipinas. Tiyak na maiihi na naman sa kalson sa galit ang mga praile kapag nalaman na naman nilang nakapuslit na naman ito sa Pilipinas. Hindi na talaga natapos ang problema ng mga walang yangyan. Biruin niyo pinag-uusapan na sa Senado ng Espanya tungkol sa Noli at ang impluwensya ng manifestasyon na ginawa ng 28 kataong pumirma para lamang mapaalis sa mga praile dito sa Pilipinas. At ni wala man lang tumayong pangangatawan para sa mga mamamayan ng Pilipinas. At di man lang nila pinag-usapan kung bakit may petisyon. At ang pinagkaabalahan nila ay kung paano nila papatawan ng parusa ang mga nagsipirma sa manifestasyon.
Hindi niyo ba napansin? Lahat ng kamalasang ito ay nagmula na lumabas ang Noli. Kasalanan to ni Pepe. Kung bakit nagsulputan ng mga subversibong walang utak. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Vincita. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Ang hirap kasi sa inyo, nagpapaniwala kayo dito. Eh, duwag naman yan eh. Hanggang sulat lang at saliksik. Eh, ikaw. Wala ka naman ibang alam gawin kundi ang dumakdak at magbanta. Sa bagay, sabi nga nila na ang gulong na maluwag ang tornilyo mas maingay. Tama na yan! Pepe. Di dapat tayo magkawatak-watak! Amigo, ayos ka lang. Wala akong panahon makipag-away sa barbarong kagaya ni Vincito. Kailangan magkayot kalabaw na tayo, mga amigo. Ako man ay sinisimulan ko ng ikalawang Noli. Ang unang Noli ay tinalakay ang kasalukuyang lagay ng Pilipinas, ang suksesos, ang nakaraan. Ang aking ikalawang nobela ay tatalakay sa hinaharap, ang revolusyon. Pepe, talagang naliligaw ka na sa sarili mong kamatayan. Kung kailangan mang mamatay, ay hayaang mamatay sa sariling bayan at para sa kanyang bayan. Minsan lang namamatay ang isang tao, amigo. Usahayan niya na to. Ang mamatay na may paninindigan sa kanyang ideya. Napakasaya ng paligid pero di at Biyernes Santo ang iyong mukha. Ano bang problema, Pepe? Si Leonor kasi. Bigla na lamang siyang hindi sumasagot sa aking mga liham. Sana walang masama nangyari sa kanya. Baka naman siya ay naging abala lang. O di kayo nagtatampo dahil nandito ka sa City of Lights. Samantala siya ay naiinip sa pag-rosaryo at pagbuborda dun sa kaawawa nating bayan. Ito naman, hindi ka na mabiro. Halika na at mag-screama na nga lang tayo. Hintayin mo ako, bababa ako. Isulat pa riyan para sa akin? Wala pa pong sulat, senyorita. Pero may nagpapabigay po sa inyo ng bulaklak. Sige po. Ma'am. Good day, Señorita Rivera. Glad you got the flowers. Pink is your favorite color, no?
Ay, Pepe. Ano ba yan, Juan? Kailan kaya kita matatalo? Oh, ito na pala masuwit kong kalaban. Pepe, maaari bang ikaw muna kumalaban sa kanya? At pag natalo ka, pagmumodel ako sa akin bilang babae, ha? Oo ba? Pagpapalit niya na lalaki, sindalas ng pagpapalit niya ng karsulsilyo. Ska! Hoy, Antonio! Ang babae, minamahal at ginagalang. Naranasan niyo na magmahal ng isang tao ng buong puso. Pero sa huli, nalolokohin ka rin pala. Mahal na. Mahal kita. Mahal na kita, Nelly. Pakasal na tayo.